Barakatuhu, live from the land of promise, the Pearl of the Orient, Perlas ng Silangan. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III, September 19, 2023. Mabuhay, Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Mabuhay po kayong lahat na nag-aabang sa aking pananalita sa araw na ito. Ako'y palagi natutuwa sa mga panahong ito dahil ang katotohanan ay unti-unti na nabubunyag. Ang kasinungalingan ay nakita dahil iyan ang naging kaparaanan nila para takpan ang katotohanan. Dito makikita na ng sambayanan at isa-isa sila nagtatanong ng bakit nagawa ng gobyerno ng kataas-taasang hukom ng Korte Suprema magbigay ng pahayag o magbigay ng mga order na hindi naman pala iyon ang totoo. Katotohanan ang siyang magbibigay ng hustisya ng bayan. Divine justice ang mamumuno para dito sa ating sambayanan na tuluyan ng makikinabang sa tunay na kapayapaan, tunay na kaginhawaan, kasaganaan. Kaya nga, marami pa rin ang galit dahil ako ay lumantad. Marami pa rin ang naghaharang dahil hawak pa rin nila ang matataas na ahensya ng gobyerno na pinahihiraman lamang ng otoridad mula sa may-ari ng soberenya. Soberenya ng Diyos Ama ang siyang maglilipol sa mga taong walang puso at kaluluwa. Kaya nga marami akong nakita dahil sa isang paraan nila gipitin ang sambayanan, mga utosang suwail na mga kapulisan, maglagay ng mga tinatawag na planting evidence. Katulad nung nangyari diyan sa Oroqueta, no? Nilagyan ng grenade ang bag para sila ay magkaroon ng ebidensya na sila ay gumagawa ng kanilang tungkulin. Unang-una ginagawa nila yan para sila ay makilala. Pangalawa, dahil meron silang objektiba na sila ay ma-promote. Yan usually ang gawa ng mga isa't isa na may kaganiran sa kapangyarihan. Gusto nilang umangat para tuluyan sila ang kilalanin at sila ang gagawing tagapag-apak sa karapatan ng maliliit na sambayanan. Majority people are poor. Marami sa atin ang pobre. Ayaw nila tayong yumaman. Ayaw nila tayong magkaroon ng sapat na edukasyon. Ayaw nila tayong maging isang kaaya-ayang miyembro ng soberenya ng Maharlika ng Pilipinas Islas dahil sila ang naturingan na may-ari kuno ng bansang ito. Kaya nga, napansin ninyo, karami-rami ng ating posting sa bawat sulok. Pero ang kabilin-bilinan ng packager, ng programmer, wag na wag i-mention si Queen Helen Abdurrahman. Dahil alam nila sasantik ang bulkan. Kaya hanggat maari, walang gagalaw sa hanay ng media dahil mas malaki ang pondo
para sa kanilang programa at wag na wag pakikinggan o bigyan ng airtime ang programa ng Divino Gobyerno. Kaya nga maraming nag-aantay sa bawat pananalita ni Queen dito. Magtatatlong taon na tayo dahil dito napukaw kumuli ang mga sikreto, ang mga kailangan natin talakayin para magkaroon ng tamang pag-iisip at hindi galit ang bawat kaluluwa na nagsasabi kasalanan ni Presidente Ferdinand Idralin Marcos. Sa ngayon, natumbok na natin na hindi si Apo Lakay, si Ferdinand Idralin Marcos Sr., aka Santa Romana, aka Johan Candao, aka sa 36 na alias name niya na hindi siya ang nagdeklara ng karumal-dumal na martial law. Ngayon, bakit si Queen hindi man lamang natakot na ideklara ang pangalan at katauhan ni Ferdinand Idralin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran, na kung tutuusin ang nakaupo sa caretaker government, sa gobyerno na tagapag-alaga lamang, ay kapangalan at tinuringang anak Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Bakit kaya? Kayo masagot nyo? Ako sasagutin ko kayo dahil ang inutos sa akin ng Diyos Ama, ilantad ang katotohanan. Ang Divino Gobyerno, ang katotohanan ang siyang mananaig. Kahit nga ba magkapangalan, kahit nga ba anak, kahit nga ba ama, ina, dito hindi kinikilala iyan sa paraanan na mailantad ang hustisya ng Divino Gobyerno. Ayaw ninyo bigyan Ngayon, Korte Suprema, meron bang value? Puro ang ginagawa. Kung sinong nakaupo, binibili ang hustisya. Katulad niyan. Kung sino ang may access, kung sino ang may malakas na kapit, ang siyang nananalo sa batas. Ginawang organisasyon na pang-personal ang bawat isa sa kanila. Kaya nga dito, nakikita ninyo na si Queen ay mayroong paraan para ilantad sa inyo mismo ang katotohanan. Ngayon, pinagtatawanan pa rin kayo at lahat ng pagmamaliit, lalo na ng mga asawa ninyo, kapatid ninyo, nanay ninyo, tatay ninyo, na kung saan, titingnan natin. Kung totoo iyan, ganyan din ang sinasabi ng matataas na tao na pinahiraman ng buhay. Pinahiram lang ang buhay natin para sana tumulong sa kapwa. Hindi para tayo ay gipitin at para harangin. Ngayon, binabaliktad na naman nila na lahat ito ay gawa nila. Nung inilabas ang pundo, ang kaban ng Diyos Ama, ng Divino Gobyerno, inilantad din nila ang Maharlika Sovereign Wealth Fund nila. Unang-una, ang tanong doon, sino ang sovereignty nila? Dahil ang Pilipinas mismo, walang sovereignty. Pinahiram ang sovereignty at ang nagpipirma dyan ay ang Sultan Sulu. Sinong Sultan of Sulu nila? Si Alnas na hinahabol ng batas? Kahit habulin nila si Raja Mamay, klarado po yan na ang kasabwat mismo
ay mga kapulisan, mismo militar, mismo pusod ng Malacanang, mismo ang kapangalan na hindi na dapat uusad sa buong mundong ibabaw. Sinira ninyo ang pangalan, ang katauhan. Ngayon, babalik kayo sa katauhan at sinasamba kayo. Maganda, pero sinampal naman. Ayo, yan ang ibig sabihin. Kahit anong gawin ninyo, ang kaluluwa ng matataas na espiritu ang siyang lilitis sa inyo. Ipapahiya at ibababa rin kayo. Sana makinig na kayo. 4 ang nilagay para hindi kayo mailubog sa kailaliman na rumagasang apoy ng impyerno. Maraming nagtatanong, Queen, paano iyan? Hindi ka man lang kinilala nila. Mali po yung pananaw na yan. Sila nasa hanay ng kabila. Sinisikap nilang kunin ang gusto nila sa pamamagitan ng vaccination. Iyan, paraan na yan nila, kabal yan. Kasi gagawin nila iyan para bandang huli, magkakaroon sila ng microchip nila na wala nang bibili kundi sa kanila lang. Kanila lang. Kaya nga umaarangkada tayo na wag na nilang galawin ang sa atin. Kung sinong susunod sa Diyos Ama ay atin. Kung sinong susunod sa galamay ni Lucifer, doon sila. Si Lucifer, number 1, sumuko na iyan dahil yan ay nilalang din yan ng Diyos Ama. Pero dahil sa kasunduan ng propesiya, sumunod iyan. Ngayon, ang hindi susunod, kay Taning, kay Lucifer. Kaya yung tumatawa sa inyo, na mismo asawa ninyo, kapatid ninyo, yan ang alaga ni Taning, ni si Roy. Kaya wag na kayong magtaka. Kung gusto nyong sumama sa kaliwanagan, kahit tatay, nanay mo yan, kung ayaw sumunod, wag mo nang bitbitin. Yan ang ibig sabihin. Wag mo nang dipahan. Kasi ikaw mismo nalilito na. Ito ay daan ng katotohanan, daan ng liwanag. Gusto ninyo doon sa kadiliman, doon na lang kayo. Wag nyo nang i-mess out ang mission ni Queen Helen at ni Raja Mamay. Diyan natin nakikita. Ngayon, may ilang araw pa tayong nalalabi. Dahil ito ang programa na sinasabi ko sa inyo. Basta-basta lang ba kami lalabas? Na, uy, ito na si Apo. Titingnan nyo nga mabuti. Ang legalidad, inaayos. Ang integridad, nailabas ko na. Ang moralidad, nakita na ng sambayanan. Marami na ang tumawag. Marami nang umiyak. Dahil sabi ko nga dito, 2 na lang ang hanay. 666 at 999. Hindi nyo pwedeng alisin sa akin dyan. Dahil kumbaga na-trim down ko na. Walang media-media dito. Kung saan ang dilim, yun ang gusto mo, doon ka. Ang kadiliman, punong-puno ng pagpatay, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng karangyaan, lahat ng bawal doon na, sex, drugs, wine, lahat yan, doon yan. Mula noon sa istorya ng kalangitan, magpahanggang ngayon, iyaan pa rin ang ginagalawan ng kadiliman. Bubusugin kayo hanggang alipinin na kayo ni si Roy na mga kasama ngayon. Marami pa yan silang nakawala. At yan ang sa tabi ninyo. Pinapasukan ng asawa ninyo, pinapasukan ng kapatid ninyo, pinapasukan ang nanay ninyo, ang tatay ninyo, dahil kayo ay hindi nila katanggap-tanggap dahil nagpupumiglas ang liwanag sa katauhan ninyo. Yan ang dahilan. Ngayon nagsasabi na ayaw nila sa mga kasama ko dahil nasa dilim. Nagkamali po kayo.
Dahil ang kadiliman, marunong din magkunyari. Dahil nga makapangyarihan din si Roy, gagamitin din kayo na ang akala nyo doon kayo sa liwanag. Subalit, allergic kayo sa mga taong bit-bit ang kaliwanagan. Ngayon, naghasik ng lagim muli ang opisina ng Malacanang. Dahil siyempre, una-una, silence is the best battle of the enemy, na yun ang gusto nila. Ang pananahimik, delikado po yan, malalim po yan eh. Pero kami ay nakahanda. Sa pananahimik ninyo, nalalaman namin bawat galaw ninyo. Kasi kahit anong gawin ninyo, ang puno, ang balbula ng heritage account na iyan ay kailanman hindi mabubuksan, nino man. At kung nagsasabing kayo na kayo nga si Ferdinand Idralin Marcos Sr., kaharapin ninyo ang totoong tagapagmana. Ngayon sabihin ninyo na kayo ang may karapatan dahil meron na kayong mga kasulatan at iyon ay inaarangkada ninyo sa kabangkuhan, edi mas maganda dahil bawat bangko magre-report din yan sa superior nila, sa Supreme Command, sa tinatawag nating Central Committee ng buong mundo na kung saan mismo ang mga ahensya ng United Nations, ng ICJ, ng ICC, ng OIC, lahat ito sila ay under sa Supreme Command na kung saan ang namumuno ay ang Diyos Ama, ang Allah. Diyan kayo talo dahil minaliit ninyo ang misyon na ito. Hanggat hindi sumuko ang bawat isa sa Mapilindo, ako ay naggayak mula noong 2015 sa parallel government. Ang pamumuno natin ay paralismo. Ibig sabihin, meron tayong karapatan, meron tayong otoridad, meron tayong kailangan galawin at hindi na sila susunod, okay pa rin dahil mahahagbong sila doon sa dalan, doon sa daan kung saan ang dulo ay malakas na apoy ng impyerno. Diyan. Ngayon, ay huwag kayong magalit. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo sila. Dahil ang huli, ang siyang pagsisisi. Pag nandyan na sila, nasa inyo na yan kung sasagipin nyo pa sila. Dahil the freedom of choice, freedom of religion, freedom of speech ay nasa kamay ninyo. Ang hiling ko lang, huwag kayong magmataas. Marami pa rin ang magagawa kung tayo ay magpakumbaba. Kaya nga dito nakikita ng lahat. Bakit si Queen, kahit hirap na hirap sa pagsalita dahil bawat joints ay kumikirot din yan? Dahil nga siyempre sa inyo, ilan lang kaya ang nagba-black magic sa inyo? Ang alam ko noon, 2010, sinabihan na ako na nag-hire na ang kalaban ng 20 mangkukulam sa Sikihor para ligpitin si Helen. Hindi rin umubra, 2010 yon. How much more ngayon? Pumupunta ng Indonesia, pumupunta ng India, pumupunta ng Tibet para lang i-black magic si Queen Helen na tuluyan ng mamatay para hindi ilantad ang kanilang kabalbalan sa kabal na kanilang kinalalagyan. Tuloy nyo ang baksin ha, kasi kayo ang babaksinan ng Divino Gobyerno. Bakit kaya ayaw bumaba at itinutuloy ang vaccination? Kasi nga hanay ng 666 nga yan. Yan na yung microchips na ginagalawan nila. Kasi mayaman din sila. Ang yaman nila ay ang kaluluwa ng masasama na gustong maging isang mayamang maralita na kung saan gigipitin ang kapwa para sila ang kilalanin ng kanilang mga bossing na punong-puno ng kasamaan at karangyaan
at nagmamamatsyag na sila ang may karapatan. Nakita na ninyo, lahat kayo dyan, mula sa pusod ng Malacanang hanggang sa ating mga kasama. Nakikita ninyo, lahat kayo, meron ng termino, pero ayaw pa rin bumaba. Gamitin nyo na ang batas nyo, pero hindi nyo pa rin makuha ang kapirahan na iniwan sa atin ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya dito, dinadissect natin. Okay, sabihin na ninyo kayo. Kaya nga minsan natatawa ako Lahat ng nagsasabi, hawak ninyo ang heritage account, hawak ninyo ang pera. Ngayon, nagbigay si Bongbong, nagbigay ang DBP, Development Bank of the Philippines, kasi galing yan sa DBS, galing doon si Bongbong. Lahat yan, kaya nga sinabihan ko rin ang tropa ng kaliwanagan, pasukan yung lahat ng bangko na nasa pangalan ng Sultanato ng Sulu. Ang DBS Singapore, nagbigay na yan 2015 ng 50 billion na dinala dyan sa Pilipinas. Ang gusto ni BBM, yang nakaupo na yan, senador pa siya, na magpirma kami para ibalik doon kasi may kaso yan. Ngayon, kung siya ay nakalusot sa Singapore, ang lilitisin natin, ang caretaker na president ng Singapore. Yan ang hindi nila alam dahil merong mataas na gobyerno ng buong mundo. Yan ang hindi na malayan nila kung paano nag-ooperate ang political government. Ang human government, meron mataas. Ang divine government, iyan na yung pinakamataas na kung saan lahat ng planeta, lahat ng galactic power ay nakasalalay sa pamumuno ng Creator ng Diyos Ama. Okay, nakikita ko yung mga taong ayaw maniwala. Kasi isa lang naman ang sabihin nyo sa kanila. Salamat doon pala kayo sa kadiliman. Iyon ang gusto nyo Ayaw nyong sumanib sa liwanag. Idi doon kayo. Dalawa na lang ang daan. 666 at 999. Kabal versus sa kaliwanagan ng Golden Age. Yan ang daan. Mula ngayon at hanggang sa bukas. Dito, iyan ang aking sinasabi. Paano kayo kukuha ng pera, itatransfer ninyo sa Sovereign Wealth Fund? Meron ba kayong naka-imprenta na pera para gamitin ng gobyerno? Nagprenta kayo sa polymer, nasaan na yung royalty fund na naputol po tayo September 19, 2023. Nasaan na yung ating polymer royalty natin? Nire-remind ko ang ating tagagawa niyan dahil marami na pong nagko-contact kay Queen mula mismo sa Indonesia na mga royal family. Sana po maintindihan ninyo na lahat itong ginagalawan ko, si Queen is recognized as the Queen of the Universum Magnum. Ibig sabihin, lahat po ito matutuntun din. Kaya nga, kung ayaw ninyong gumayak at kumilala, sana dito maiintindihan na ninyo na ito ay kailangan ng solusyonan. Tumino kayo ki hindi at kilalanin ninyo ki hindi, wala na ako doon. Dahil may batas po para kayo ay sumunod at kilalanin ang pamumuno ng Divino Gobyerno. Dito nakikita ko, kasi nga, sa kakulangan ng kaalaman, nandoon lang sila sa taginting ng ginto at sa kapirahan. Kaya ang nangyayari tuloy, kung sinong may pera, doon sila kumikilala. Taguan tayo ng kapangyarihan, pero kayo, makikita namin
kahit sa pinakamadilim na sulok kayo, dahil ang liwanag ang siya pa ring magbibigay sa inyo ng kaparaanan kung paano mamuhay sa panahong sa ngayon. Tapos na po ang paghahari ninyo, September 16, 2023, at ay ang September 17, strike ng 1201, kami po ay namuno sa ngalan ng Divino Gobyerno at sa ngalan ng code ng 999-555-888-77333. Lahat pong code na binigay ng Diyos Ama ay iyaan nadadala na dito sa atin lahat. Kaya nga ngayon, ang sabi ko sa lahat ng mga nasa kadiliman, alam niyo ba, ang isang bagay na pwede kong ibigay sa inyo, kapag kayo ay kinokontrol ni si Roy, una-una ang pananalita ninyo, punong-puno ng kapangitan, punong-puno ng yung panlalait sa iba, punong-puno ng chismis, punong-puno ng hindi ko mawari. Kasi napakabait niyong tao, pero nilalagay ninyo si Roy na manguna sa katauhan ninyo. Gustong-gusto naman ni si Roy yan. Kaya diyan kayo natatalo. Gusto niyong sumama sa akin, nagpupumiglas ang espiritu ninyo, kaya ang gagawin ninyo, sisirain niyo si Queen. Kasi yan ang gusto ni si Roy. Magiging tao kayo ni si Roy. Yan lang ang kaparaanan. Pagtalikod ko, ang galing ninyo, katulad yan yung nagsabi noon na siya. At minamaliit si Queen. Tama na po. Hindi na ako pumapayag niyan. Hindi na pumapayag ang Diyos Ama dyan ng Allah. Kaya sabi ko sa kanya, sige po, magparayan ako. Ayaw ko nang dipahan niyang mga yan. Kahit kamag-anak ko yan. Doon na lang sila sa kay si Roy. Yung namumuhay sila, binubusog sila ng lahat ng iyan. Karangyaan, lahat ng sex trade, lahat ng trade na ginagawa nila, illegal trade, no human trafficking, lahat iyan. Alam niyo bang ginagawa niyan? Na mismo yung mga bagong panganak, kinukuha nila at kinakain nila. Alam niyo ba yan? Yan ang gawain ng kabal. Doon kayo sa hanay nila, di gusto niyo magpabaksin kayo at sumunod kayo sa kagustuhan nila dahil nasisilaw kayo sa kaparaanan ng kadiliman. Nakakala ninyo ang karangyaan, ayan na ang batayan ng buhay ng walang hanggan. Doon lang kayo. Yung panandaliang kasiyahan, doon kayo. Huwag na ninyo kaming isama. Kasi kami, gumagaya kami para sa aming mga kasama, kamag-anak na naniniwala na merong Diyos Ama. Kaya nga, Divino Gobyerno. Kunin ninyo yung ginto, gawin naming bato. Kunin ninyo yung pera, wala naman kayong pangprinta. Kasi mag-i-inventaryo na kami. Ibig sabihin, bawat lumabas sa system, lagot ang bawat isa. Kahit kayo ay patay na, bibigyan pa rin kayo ng angkop na hustisya dahil nagkamali kayo, nagkasala kayo. Kaya nga yung 7 Marcos, meron pang buhay. O sige, doon sa naumangkin. Siyempre ang totoo ang magbibigay ng hustisya. Nandito si Queen. Ngayon, maraming Queen. Okay pa rin yan. Ilagay natin sila kung saan ang gusto nila. Subalit, merong nakapwesto. Natutuong reyna sa bawat teritoryo. Papaano iyan? Kung kayo, pero wag niyong gambalain ang totoong namumuno doon mismo sa pusod ng teritoryo. Kasi ang klamar, pwede niyong gawin iyan. Nakikita naman kung anong klase kayo. Diba? Wag niyo akong sisihin kung bakit kayo'y nakikita ng sambayanan. Kaya nga yung pananalita ninyo, wag niyo naman gayahin ang pananalita ni Queen. Ibig sabihin, pati pananamit, ginagaya niyo, pero okay pa rin yun. Pero unang-una, maghunos dili kayo kasi may nagmamatsyag sa inyo. Lahat yan ilalagay sa tama, may hustisya, hustisya na iyan ay talagang ginagalawan ng Divino Gobyerno. Buo po yan mula noon, magpahanggang ngayon.
hindi magkakaroon ng peace, harmony sa kalawakan, walang nagsasantikan na mga galaxy, hindi nakakarating ang mga meteor sa lupa dahil merong power and authority na gumaganap niyan. At diyan ninyo makita. Makitid ang utak ninyo, dun lang kayo sa kabal. Okay lang naman sa amin, pero huwag ninyong gambalain ang poder at authority ng Divino Gobyerno sa hanay ng Golden Age ng Mapilindo 2023. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Mabuhay, masalam.